Showbiz fanatics, Alden Richards abay pilit na pinagpapahinga dahil po sa mga naglabasa ng mga resulta ng kanyang Bago tayo magsimula sa ating updates for today's video, of course, nais ko po muna ipaabot ang aking pasasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers, at ang lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Thank you so much sa inyong panonood. At ngayong araw nga ay kinakiligan at talagang kinatuwaan po ng ilang mga netizen ang mga naglabasang mga photos kung saan ito po ay sample pa lang dun po sa kanilang magiging official, no? And kasabay nga ng lahat ng ito ay inilabas na rin ni Miss Catherine Bernardo ang kanyang pinakabagong TVC or TV commercial kung saan sinasabi nga na pinagtapat itong si Mr. Alden Richards at Catherine Bernardo sa endorsement na ito dahil kung si Miss Catherine po ini-endorse niya yung isang bangko, no, na bangko or BPI. Tapos si Mr. Alden Richards naman, ang kanya pong ini-endorse na banks is BDO. Kung mapapansin niyo, 'di ba? Parang kapag meron pong endorsement si Miss Catherine Bernardo is biglang sasabayan ni Alden Richards ng same identity or same products pero magkaiba ng brand. Ganon po yung nagiging kaya nga sabi parang si Alden at si Catherine na lang ba ang artista sa Pilipinas. Wala po tayong magagawa kasi sila po yung pinagkakatiwalaan ng mga brand na maging endorser nito. So kasabay ng maraming success, maraming mga blessings at maraming projects na meron si Alden Richards, marami rin pong mga nakapapansin na tila baga makikita natin at banaag sa mukha ni Mr. Alden Richards ang kapaguran. According nga sa ilang mga showbiz insiders na si Alden Richards daw ay masasabi mong kayod marino dahil halos wala na po siyang pahinga sa lahat ng kanya mga schedule at masasabi natin talagang punong-puno yung kanya pong schedule hanggang next year. Kaya naman sa isa pong entertainment press, sa isang article sinabi dito na parang sinasabi dito na gusto po nilang ipaabot kay Alden Richards na kailangan po nitong magpahinga dahil naapektuhan na po yung kanya pong performance dito po sa kanyang teleseryeng Pulang Araw. According po sa isang article, it was written by Abante Tonight at sinasabing si Alden Richards daw di umano ay nilampaso ni Mr. David Licauco dahil sa pagod. Sabi dyan, totoo daw ba na ang Pulang Araw sa December? Totoo ba na hindi na natuloy ang plano na i-extend ito hanggang January? Usap-usapan din kasi sa serye na nilampaso umano ni David Licauco si Alden Richards sa seryeng Pulang Araw. Maraming nakapansin na malaki ang improvement ni David Licauco sa pag-arte at nagpasiklab talaga siya sa Pulang Araw at marunong na siyang gumamit ng mata acting. Malayong malayo raw ang acting ni Alden na tila hindi ginagalingan. Mukhang sa daming ginagawa ng Asia Multimedia Star ay hindi siya nakapag-focus sa acting niya. Bukod kasi sa serye, tutok siya sa negosyo, pelikula, endorsement, out-of-town shows at online game. Pagod siguro si Alden, yan ang itinuturong dahilan. Siguro sa next serye niya ay babawi siya. Hindi naman kailangan maraming trabaho ng gawin ng aktor dahil malaki na ang ipon nito. At carry niyang mabuhay ng mariwasa ang pamilya niya sa mga negosyo niya. Mas okay yung mga project siya na tinututukan talaga ng acting niya. So marami po kasing nakapansin na parang mas nag-e-explore or mas nagle-level up, no? Ito pong acting ni Mr. David Licauco kung ikukumpara kay Mr. Alden Richards na maaaring ako po sa mga nakikita ko naman kung ano po yung performance ni Alden Richards sa mga teleserye niya noon is the same pa rin naman. Kaso nga lang parang syempre alam nyo na sa showbiz parang kailangan i-boost kailangan mapag-usapan and then they are using those negative words against Alden Richards para nga naman yung mga viewers magkaroon ng curiosity. Tignan nga natin kung totoo talagang magaling si David Licauco kesa kay Alden. This is just a part of marketing strategy, no? Kasi hindi naman po tatanggapin ni Alden Richards sa mga ganitong proyekto kung talagang hindi niya kakayanin. Napansin din naman ng lahat na during kung napapagod po siya, pagkasama naman niya si Miss Catherine Bernardo, ang dami niyang energy. Lalo na po dun sa kanila pong na kanilang taping ng kanilang movie na Hello Love Again. Kaya naman ito yung mga komento lang at para po mamuo lang sa mga viewers yung tinatawag na curiosity for curiosity sake. So kayo na po ang humusga. Tama ba na magpahinga muna si Alden or continue
ang kanyang ginagawa as of now. And of course, narito ang inyong mga komento sa ating pong, sa inyo pong mga last update po natin. Sabi ni Miss Raquel Versosa, may napanood nga ako dati na interview ni Daniel. Sabi ni Daniel, nakakasawa na, referring dun sa love team nila ni Catherine. So, paanong sasabihin yung mahal ni Daniel si Catherine sa pananalita pa lang ni Daniel? Mukhang wala siyang pagmamahal kay Catherine. Sabi ko nga sa inyo, kontrata lang ang nag-uunay kay Catherine at Daniel. Matagal nang hiwalay at bakit ba pinagdidiinan yung 11 years ang Katniel, which is hindi naman totoo siguro sa contract love team o 11 years, pero ang yung totoong relasyon hindi. Pwede rin po, no? Maaring together sila as love team for 11 years pero hindi natin alam kung ilang taon naman sila naging mag-partner. Tama naman si Ma'am Raquel. And of course, sabi ni Miss, ito po ang haba ng kanyang pangalan, UCGYJS. Oh, loko. Sabi niya, fake news yan. Must be a Daniel fan na bashers ni Kat. If ever Kat is in this situation, Alden will never leave Kat's side. Kat is so too busy and enjoying her single era. You can see how blooming and happy si Kat. Naubos na ang luha ni Kat para sa kanya. Maybe, si Daniel ang mahagulgol sa dami ng nawala sa kanya. Very true. Diba? Totoo po. Kaya nga po, binalita ko sa inyo na hindi po totoo yung mga nagkakalat na news. Yung ganong event, yung ganong pangyayari. Wala pong ganon. Sabi ni Ma'am si Alma Caudila, nangihinayang lang naman siya dahil maraming nawala sa kanya. Isa na ang pagkawala na niya ng karir niya. Yun, pagkawala ng karir niya. Yun. So, let's give Daniel the benefit of the doubt. Maaaring may pagsisisi rin siya sa mga ginawa niya. Dahil hindi naman biro yung naging pagsasama nila ni Miss Catherine Bernardo as a couple. Sabi ni Mas Malu, para namang imposible na hanggang ngayon ay nasa puso pa ni Daniel at nangihinayang sana walang relasyon nila ni Catherine. Una, nung sila pa ay nawawala na siya sa pambababae to the point na siya pa ang mungkahi ng mga mag-solo career muna sila. Nangihinayang dahil siguro maraming nawala sa kanya. Real talk lang. Ayun. Na maraming nagsasabi na yung panghihinayang na nadarama niya, it's not about the relationship but the career itself. Sabi ni Miss Marie Martel Aguilar, baka nakaraan pa yon, ngayon lang binabalita. Ha, imposible na iiyak si Kat, masaya na si Kat at imposibleng iiyak siya. Si Kat, masaya na buhay niya. Yun, paulit-ulit, diba? Tama naman, kahit ako po hindi po ako naniniwala na mangyayari yan, no, sa totoong buhay. Kaya talagang, kaya finact-check po natin yan kasi alam nyo na, ang bilis po mag-spread out ng fake news. So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe and please don't forget to follow my Facebook page, Darens TV. God bless everyone!